Okay, welcome sa next video natin, no? So, after natin ma-determine yung sizes, reinforcement, and stirrup spacing ng mga beams, no? Let us proceed on updating yung sizes natin on our structural model. If you can remember sa first video, no, ang sizes natin dito sa beam natin, initial sizes, yun naka-base sa L/16, which are minimum beam dimensions, di ba? L/16, L/18.5, and L/21, no? And yun pa rin yung naka-assign dito. Since tapos ko na siyang i-design or ma-determine yung final dimension, i-update ko na to based on my beam schedule dito sa Excel file na to. Okay? So, since wala pa tayo ng mga beam section na to, I need to create, no, itong mga beam section na to. For example, itong size na 375 by 500, ilalagay ko yan sa etabs and then i-assign ko siya dun sa group na yan. Okay? So, let us do that, no? So, for instance, unlock muna natin to, no? Or i-unlock nyo muna para makapag-define kayo ng section property. Okay? So, under define section property and frame section, ito pa lang yung mga sizes, no? Ito yung mga initial. Actually, hindi mo na yan nagamit lahat eh. Tingnan mo, wala na tayong ganyan na size na beam dun sa Excel natin, no? So, add new property tayo. Okay? Concrete rectangular. And then let us name yung girder natin G1, no, at fourth floor. Same nung name ng groupings natin. Okay? Do not forget na unang-una, depth yung unang text box dito, not dimension, not the width, no? So 500 yung unang type, then 375 to. Okay? Yun. Tapos, the modifiers, no, same with last time. Let's make this 1% for torsional constant. 0.35 naman for both moment of inertia for X and Y axis. No? So, yan. Yan yung modifier natin sa beam. Click OK. Then, sa reinforcement, modify show rebar. Design the beam as beam. No? Kasi by default, ang design type niyan column. Okay? So, column. So, make this beam. And then, okay na tayo dito sa steel cover, no? And then, okay na rin tayo dyan sa FY, no? So, click okay tayo dito. Then, ang interface dapat yan, walang reinforcement dito sa section, no? Kasi yung column, meron siyang reinforcement na pinapakita. So, yan, gawin mo yan sa lahat, no? Click okay. So, then, para mabilis, add copy ko na lang to, no? G2 at fourth floor. Dimension nun, tingnan ko lang sa Excel, 350 by 475. Okay? 350. And then, wala ka nang ibahin sa modifier and rebar kasi nag-add copy ka na eh. No? So, ganun. Gagawin mo lang to sa lahat. Ha? Then, sige, gawin natin isang floor. And then, I'll do the rest of screen na lang. G3 is 425, 525. Click OK. Add copy. P4 is 300 by 525. Okay. Then B1. 375 yung height, 250 yung width. Okay? So yan, no? Yan na yung fourth floor beams ko. No? Yung mga susunod, pause ko muna yung recording, no? Para makasave tayo ng recording time. Okay, so I have done creating all the final sizes based on groupings dun sa Excel natin. No? So ayan, nagawa ko na siya. So ganyan na lang yung patterning naming natin. No? G1 at 2F, G1 at 3F, 4F, and so on. No? Naka-base yan dito. Okay, sa final size dito. So pag na-create mo na, okay, pag na-create mo na, click OK. Again, wag cancel. Okay po yung pipindutin. Okay, and then you need to assign this, no? So close natin tong isang window and then assign po natin. Start tayo dito sa fourth floor. So para mabilis mag-select, no, by group mo na lang select. Hindi mo na kailangan i-select yung isang group manually. So and then ang shortcut to select a group, Control G sa keyboard. Ito, select by group. Or kung hindi nag-work yung shortcut sa inyo, dito yan sa select. Then select ulit, groups. Okay? So yun. And then, ang isa-select ko, mag-start tayo sa fourth floor, no? G1 at fourth floor. No? So 12 frames selected. Confirm nyo dito sa bottom left ng screen.
Okay? And then, papalitan ko yung size niyan, no? Assign frame, section property, and then G1 at 4th floor. Click apply. Okay? Yun, click apply. Then, okay. Then, close muna natin, no? Nag-overlap yung text kasi naka-show by group ako. So, click nyo muna tong show undeformed shape. Okay? And then, Control W nyo. No? Then, wag nyo i-view colors by group muna. No? View colors by section properties na lang muna. Click apply. Okay? And then sa object assignment, i-open natin yung sections dito sa frame assignment. Okay, so yun, no? Para makita mo na na-assign mo na G1 at 4th floor. Okay, pag ni-right click mo yan, okay, ito na yun, no? Yung section properties niya, G1 at 4th floor. Okay, and then, ito na yung, ano, hindi pala kita dito yung size niya, no? So anyways, yan, yung section property G1 at 4th floor, which is pag chinek mo dito sa define section properties, frame section, G1 at 4th floor is what dimension? 500 yung height, 375 yung width. So ito yon. Okay? Ito yon. Okay. So the rest, no, hindi mo pa na-assign. Tignan mo, 200 by 400 pa rin to. 200 by 275 pa rin to. Okay? So ganun, no? Control G tayo. G2 naman tayo at 4th floor. Select that. No? 6 frames selected. Assign frame section property. No? Then G2 at 4th floor to. Okay, so yun. Naging green din siya. No? Same sila ng color pala. Then Control G. G3 at 4th floor. Then assign frame section properties. G3 at 4th floor. Click apply. No? Then select. Okay. Select G4 at 4th floor. 15 frames selected. Okay. Then G4 at 4th floor frame assignment. No? Hindi ko na kinlose yung window. Pwede yan. No? Para hindi ka pa ulit-ulit mag-click. Okay. And then lastly, yung B1 at 4th floor. Select and then assign B1 at 4th floor na frame assignment. Click apply. No? So, ayun. It should look like this. No? Ganyan yung itsura mo sa isang floor. Okay? And then, pag nasa 4th floor ako, tignan nyo yung name ng window dito. Then, press nyo tong move down this. No? Dito, puro initial sizes pa rin. Ito yung maliliit na size. So, palitan din natin yan. No? So, ganun ulit. Control G. Okay, G1 at 3rd floor naman tayo. So, select and then assign frame section G1 at 3F to. Click apply. So, yun. G2 at 3F. Select. Apply. No? Okay. G3 at 3F. Select. G3 at 3F. Apply. No? G4 at 3F. Select. Okay. G4 at 3F and then apply. Okay, so ganun yung pattern. No? Nagsasundan naman siguro. And then B1 at 3F, lastly for 3rd floor. No? Select nyo yan. 20 frames selected dapat. Then B1 at 3F. Then click apply. Okay, so yun. No? So may pattern yung group, yung color dapat. No? Kung paano yung groupings natin. No? Just double check yung color coding. No? Random yan inassign ng software. No? So ganun ulit. No? I'll do the rest of screen na lang. Okay, so natapos ko na. No? Dito sa ground floor, dalawa lang yung group mo. G1 and G2 lang. Okay, so yan. Yan dapat yung makikita nyong naming. Okay? So again, dapat sa view nyo, naka-ano kaya dito sa view, set display options. Section properties na yung view colors. Para ganun yung color coding na pakita niya. Okay? Per section property. So, ayan. No? Tapos na tayo dito class sa beam, no? Yan na yung most likely final size natin. So what I need to do, no, is i-design na natin yung columns or yung vertical elements natin. Okay, so if you can recall doon sa initial video natin, sa first video, nag-assume lang ako ng size na 500. Sa actual, no, yung initial size ng column, marami kasing possible way. Possible na naka-base ka lang sa pure axial, no, kukunin mo yung tributary area, dead load, live load doon sa tributary area and use pure axial formula na makakapag-solve ka ng gross area, no? Then mag-add ka na lang ng ilang percentage para ma-consider yung seismic or pwede ring yung mga nasa industry na nag-assume na lang ng size based on experience nila.
No, ito inassume ko lang talaga na 500 pero merong rule of thumb na yung span ng beam i-divide mo sa 15. No, approximately yun yung initial size mo ng column. So dito, yung longer span yung gamitin natin, 7 meters, no? So open tayong calcu, no? 7 meters, no? 7,000 divide mo ng 15. Okay, 467 millimeters. So approximately ganyan yung initial size mo ng column. Okay? So kung nag-assume po kayo, it's okay, no? Just lagay nyo lang yung assumption nyo sa initial size section ng paper dun sa project natin, no? Then kung ano man yung inassume mo, place that on your paper. And then malalaman mo naman, no? Kasi i-design din naman natin to para kung ano ba talaga yung final size. So ayun. So by the way, in-update natin yung model class, no? Kapag nag-run ka dito, tapos inulit mong mag-determine ng design forces, magbabago po itong mga to. You should update again all of this, no? Pero hindi ko na yun papakita, no? Kayo nagagawa nun. Magbabago tong mga VU, MU plus and MU negative, pero minimal lang yung changes nun. No? So most likely hindi magbago yung size, pero yung diameter, yung number of bars, you should double check. Okay? So kaya dapat naka-Excel ka talaga, no? Para madali na lang magpalit. Okay? So, saan na tayo? Dito sa e-tabs, no? Let's create a group for our columns, no? So, 3D natin. Okay? So, yan, no? So, sa groupings ng columns, if you should you decide, no, kung ilan yung groupings mo or kung may pinapagawang number of groups sa inyo. For this demonstration, siguro I'll assume muna na 3 groups, no? 3 groups, and yung 3 groups natin class should be different per story. Okay? So what do I mean by that, no? Dito, no, gumawa ako class ng column schedule din natin, no? Showing yung story. Then yung column, tawagin nating C1, C2, C3, yan yung group natin per floor. Third floor to fourth floor. Second floor to third floor. Supposedly, merong ground floor to merong foundation to ground floor, pero ipaparehas ko na lang din muna yon sa ground floor to second floor. So, di ba dapat may isa pa dito, no? Kung susundan mo yung pattern. Foundation to GF. Okay? Yung maiksing column na yun. Pero pag-iisa ko na lang yung design nitong dalawa. So that's why tatawagin ko na lang to na foundation to second floor. Okay? So ano ibig sabihin nun? Ito yung ating elevation view, di ba? So ito yung big support mo. Ito yung foundation mo. So GF, 2F, and then 3F, 4F, no? So iba yung design mo dito. Okay? Then dito, no? 3 different designs yan sa isang level or isa-isang bottom to top na column. Okay? Pero syempre, kapag magde-design ka, dapat hindi pwedeng yung taas na column mas malaki dun sa nasa baba, di ba? Dapat yung column mo dito sa, nangyari, dito, no? Sa ground floor to second floor, baka naman mas mataba yung column mo sa itaas. No? Hindi siya tama kasi supposedly mas mabigat po yung load doon sa mga bottom columns. Okay? So, ganun yung gagawin natin. So, initially, assume ko muna na yung C1 yung corners, C2 yung edges, and C3 yung interiors. Okay? Masyadong konti yung group na yun actually, no? Kung 3 groups lang. Pero again, for demonstration lang naman to. So, create tayo ng 3 groups. So, dito sa eTabs, under define, group definitions, no? Add tayo ng group. And then I'll name this one C1. No? C1 at uh, foundation to 2F. Yan. Yan yung name natin. No? C1 foundation to 2F. And then do that C2, C3. Okay, add C2, add C3. Okay, add C1 ulit. But this time, second floor to third floor na. Okay, copy ko to. Add C3. Okay, and then last, this is for what? Third floor to fourth floor. Okay, C1 yan. Then add. Okay, duplicate daw. So C2 kasi yan. Okay, then C3. Ayan, no? Kompleto na. So all in all, meron tayong 9. 9 ba na groups? Okay, then click OK. And then i-assign mo yan, no, doon sa mga columns mo. So para mas madali yung view, itago muna natin yung beams, i-hide natin, no? Control W ka ulit. And then uncheck mo yung beams dito sa objects present in view.
Click apply para ma-hide lang muna natin. Para madaling mag-select, no? So, unahin natin yung nasa taas, no? So, look, double check mo yung masa-select mong column, no? Baka mali yung ma-select mo. Okay? So, para mas madali rin, no? Ang gawin ko, i-hide ko muna yung mga columns doon sa ibang floor. Okay? So, doon muna ako sa pinaka-top na column titingin. Dito sa view, and then set display options. Hindi pala dyan, sorry. View, set building view limits pala. Okay? And then dito sa top story, gawin mong fourth floor yung bottom story rin. Click OK. So yan, makikita mo yung column doon sa pinakataas only. Okay? Parang na-hide lang muna yung iba doon sa baba. Okay? So yun, no? So ang gawin ko, i-assign ko na, no? Select mo yung apat na corner. Okay? Make sure for frame selected yon. Then assign frame, or hindi pala, assign objects to group pala. And then, anong name yan? C1 yan, kasi corner yan eh. Tapos, 3F to 4F yan. Okay? Click apply. So, yun. And then, yung edges naman yung C2. Okay? So, saan yung edge? Ito. Ito. Okay? So, 14 frames for edges and then assign objects to group. C2, 3F to 4F. Click apply. Okay? So, na-click mo na. Then, interior tayo. So, this will be our C3. Select all columns in the interior. Okay lang may ma-select na joint, no? It doesn't matter naman. Okay, so 10 frames sa interior and then C3, 3F to 4F yan. Click apply. Okay? And then double check natin, no? Check natin sa view. Set display options and then yung view colors mo gawin mong by group. Okay, tapos select mo yung group ng mga columns muna. Okay, so select mo to lahat, no? Lahat ng C1. Okay, then click OK and then click apply. No? Tapos click mo tong show undeformed shape. Hindi, no? Nag-overlap pala, no? Then, sa object assignment muna, sa set view option, tanggalin mo muna yung section dito sa frame assignment. Ayan, no? So, double check, no? Naka-view na siya by name ng group, no? Name ng group na yung nandyan. Okay? So, yun. And then, do that for all the floors, no? So, baba tayo, no? Dito naman tayo sa level below. So under view, set building view limits, gawin mo namang 3F and 3F tong top and bottom story mo. Okay, so yan, no? Naka-yellow nga lang, no? Kasi pinapakita niyan yung walang group pa or yung all groups. So control W natin para hindi madaling para madaling makita, no? Section properties na lang. Yan. Okay, naka-blue siya lahat. So corners. Okay, C1 at ano to? Ano na to, 'di ba? 2F to 3F. Click apply. Edges. Okay, C2, 2F to 3F. Then interior. Okay, 10 frames. Then C3, 2F to 3F. Apply. Okay, confirm natin. Control W. Then view colors by object. Okay, and then check, apply. Ba't nawala yung ano? So, undeform natin. Okay. Tayo niya magpakita ng color. Anyways, right-click mo yung column. No? Makikita mo dun yung group niya dapat dito sa assignments. Okay? So, yun. Ba't nawala yung option dito? Anyways, 3D natin. Baka naka-ano sa view, no? Sa set building view limits, check natin lahat. Fourth floor to foundation, click OK. And control W ulit. Ayaw. Anyways, something, ano na, parang hindi nag-update yung color base dito sa sineselect natin.
Okay, so ayan, no? Ni-refresh ko lang, close and open. So ayan. Ah, makikita na natin yung color coding per group, no? So doon na tapos na tayo sa second floor to third floor. So next naman, ito na lang yung natitira, no? Yung foundation to ground floor. So iisa na lang yung assignment nito. Okay, kaya 8 frames yung C1 dapat dito. Okay, so dito sa ano natin, sa view, set building view limits natin. So anong gagawin natin dito? Foundation, yung bottom, tapos second floor ba? No? Second floor yung top. Click okay. So yun yung mga yellow natin. So select na lang natin. Okay na yun na yellow. Kita naman. Okay. Then ito. Then ito. So 8 frames selected sa akin. Assign frame group. No? Assign objects to group. C1. Foundation to second floor yun. Click apply. So yun. Nag-update agad siya. And then edges. Okay, so 28 frames selected sa edges, 14 times 2 yun. So C2, foundation to 2F. Okay, yun yung blue. Then yung natitira na lang yung loob, no? Okay, C3, foundation to 2F. Click apply. Okay, then show na natin lahat na view, set building view limits. Gawin mo ng top story, fourth floor. Okay, click okay. So yun, no? Kita mo na lahat ng column natin. 3D natin and then perspective toggle. So you can double check, no, kung tama ba yung color coding, no? Naka-color yan based sa group, no? Kasi control W, yun yung view colors by natin dito. Okay? So yun. And then design na natin to class, no? So i-run natin tong analysis natin. So click mo lang tong run analysis. Okay? After running, no, extract natin yung forces per group. Same nung ginawa natin dito sa beam, no? Naalala nyo to. Kumuha tayo ng VU, MU, and MU negative. Paano yon sa tables, no? Yung control P. Ganun din sa column. Okay? Pero ang kinaibahan ng column at ng beam class, hindi envelope yung pagkuha ng PU, MU, and MUY and MUX, no? But per load combination. So ibig sabihin, merong load combination na maximum yung PU. Okay, yun yung ilalagay ko dito sa first row natin, no? So, ganito yung pattern. So, dito sa first column, maximum yung PU. Okay? And then, yung corresponding MUY and MUX ilalagay ko. Hindi ko kukunin yung maximum MUY at ilalagay dito, maximum MUX at ilalagay dito. Hindi siya ganun. No? Dito sa second case, no, kunin mo yung maximum MUY naman. Okay? And then, corresponding PU, corresponding MUX. Okay? And then, susundan mo siguro yung pattern, no? Maximum MUX naman dito, MUY, and then PU. Para saan yan, no? Actually, hindi tayo, inaalam kasi natin class yung governing load combination. And sa umpisa, hindi mo alam kung ano yung governing load combination. Okay? Pero highly possible na nandito yon sa tatlo. Okay? Kasi sila yung enveloping force. So, kukunin na lang natin yung tatlong load combination na to. Okay? And then, we will be using a software, no, na pang-analyze and pang-design ng column called SP column para ma-determine yung DCR. Okay? So, hindi natin siya purely sa ETABS i-design, no? Although, I know kaya na i-design sa ETABS yung beams and yung columns. So, gumamit tayo ng dedicated software for that, no? Hindi kasi kayang gawa ng Excel spreadsheet yung column design, no? Na eccentrically loaded. I mean, kaya po, pero medyo complicated na. Kasi imagine, magdodraw ng CID yung Excel mo. Okay? Magpa-plot yung Excel mo ng CID, no? Kaya naman yung gawin, no? Doable. Kaso, I think medyo complicated na siya sa scope natin na project, no? So, kaya gagamit na lang tayo ng SP column. So, a few things to remember lang dito, no, sa pag-extract. Unang-una, ang PU class, no, or ang P sa ETABS, negative compression. Okay? Negative compression sa ETABS. Okay? So, remember that sign convention, no? Kaya,
Pag nagde-design tayo ng column, syempre, mas critical tayo sa compression, di ba? So, kukunin mo yung maximum negative value. Okay? Dito sa unang load case. And then, yung axis naman, no, yung local axis, ito hindi ko pa to na-explain nung beam, no? Pero ma-encounter kasi natin yan. Yung two axis natin, class, ito yung vertical axis, no? Local axis yung tawag dyan. Ibig sabihin, dito yan sa cross-section. And then, yung horizontal axis natin is 3 axis. So, pag sinabing M2, no? Pag kinompare mo yan dun sa global axis natin, yung 2 yung Y and yung 3 yung X. So, yung M2, MY yun. Okay? At yung M3, MX yun. Okay? So, remember lang yung mga ganyang convention. So, yun, no? So, select natin to, C1, no? Yung 3F to 4F. Okay? Select natin yung C1. So, show undeformed shape natin. Then, select, groups, C1, 3F to 4F. This one, select. No? For frame selected yon. And then, para makuha yung result, display, show tables, or simply, Control T. Analysis result, expand element output, expand frame output, pero hindi na beams yung checkan mo dito, kundi columns na. Okay? Kanina kasi beams, di ba? Nung kumukuha tayo ng VU, MU, positive, negative. So ngayon, ano naman, columns. Then click OK. Okay? Make sure the case type is combination. Okay? Ayan, no? Then, first is, makikita mo dito yung mga design forces mo. P is the axial force. V2 is the shear along the y-axis. V3 is the shear along the x-axis. T is torque. M2 is moment about the y-axis. M3 is the moment about the x-axis. Ang interested tayo dyan, itong tatlo. Okay? Yung the rest kasi minor, ano na lang sila, minor values or hindi sila ganun na significant sa design ng column. Itong tatlo yung significant. So, una muna, hanapin mo yung pinakamalaking value ng P, no? In terms of, na negative value. Largest negative value. For example, negative 277. Yan na ba yung largest? I-scroll down mo, no? Meron pang 300 dito sa baba eh. Siyempre, hindi mo yan titignan isa-isa, no? Pwede mo yan ma-arrange, no? So, right-click mo lang yung heading dito and then click Sort Ascending. I-arrange niya yan smallest to largest. So, ang smallest mo, negative 373.75. Copy mo yan, no? Nakakopy to by Control-C sa keyboard, no? Basta nakaselect. And then, I'll paste this here. Then, ayan, 373.75. Alt-Tab. Okay? Then, get the corresponding M2 and M3 on the same load combination. Yung load combination na nag-govern U27. Okay? So, copy mo yung M2 regardless of sign yan. So, lagay mo lang yan dyan. And then, M3, ito yung MX, no? 145. Again, M2 is MY, M3 is MX. Okay? So, yan yung first load case natin. Okay? Maximum PU. Second load case, maximum MUY naman. Sa maximum MUY and maximum MUX regardless of sign yung value. Okay? So, what you are interested is yung absolute value. So, let's look at our ETABS and get the maximum MUY. Start ka sa sort ascending. Negative 200, yung pinakamalaking negative. Sort descending, positive 190, yung pinakamalaking positive. So, piliin mo tong negative 200. Okay? So, copy mo yan. Lagay mo sa MUY dahil MUY siya. Then, yung pinakasama niya, huwag mo i-filter copy mo rin, negative 334. Okay? Alt-tab, and then yung M3 na kasama niya, copy mo, lalagay mo sa MUX. Okay? So, yun yung second load case natin. Maximum MUY siya. Third load case, okay, nasusundan nyo na siguro yung pattern, maximum MUX naman. So, Alt-tab ako, get the maximum value of M3 regardless of sign. So, sort ascending, negative 253. Sort descending, positive 253. No? Check mo yung decimal. Mas malaki yung negative kasi 0.4. Dito sa positive, 0.3 lang. Okay, so I'll get this value. Tama ba? Or mas malaki yung P niya dyan. Okay, ito na lang pala kunin natin positive, no? Kasi mas malaki yung P niya. Okay? Kapag ganito yung case na almost similar sila, no? Tignan mo, yung negative, negative 253, then yung positive, positive 253 rin, no? Sabihin na natin equal yon. Tignan mo yung P. Kung sino yung mas malaking P, yun yung kukunin mo in terms of value. Ha? So, negative 299 dito. So, dito na lang ako sa positive 326. Okay, so ito kukunin ko, positive 253. So, lagay ko yan dito.
Okay, and then negative 84. And then negative 326. Okay, so yun, kompleto na yung first load case mo or first group mo. Okay? Do that for all your columns. So sige, gawin ko muna yung buong story na to ha. Then the rest, I'll do it off screen. The rest na to. So start tayo dito. Next natin dito C2. So ganito pa rin yung pattern, no? So paste natin para hindi tayo mawala. Yan yung pattern natin. Bigyan natin ng borderline. Ayan, no? Okay, yan. Para may tick borderline tayo. So C2 tayo. So balik ka sa E-tabs. Close mo na to. No? And then, notice na pag kinlose mo yung table, nakaselect ka pa rin sa C1. So, make sure to press escape sa keyboard mo para ma-unselect mo yung nakaselect. Then, Control G ka, select mo yung group na C2. C2, and then 3F to 4F, select. 14 frames selected yon. Control T, no? Shortcut na tayo, no? Then, yung huli mong sinelect dyan, no? Again, dapat columns po yung nakaselect, ha? Yan yung i-okay niya. Then, ayun. Case type should be combination. Okay? And then, first is P. Sort ascending lagi tayo kay P. Maximum negative value. So, negative 574. Copy ko yan dito. Okay? Alt tab. Ano yung kasama niyang M2 and M3? Positive 59. Okay? M3, negative 39. Control C, Control V. Okay? So, yun. No? Next, C2. Maximum MUY. So, sort ascending. Negative 236, sort descending, positive 237. Okay, almost similar sila. So, get the largest PU. Mas malaki tong PU ng positive 237 kasi 495. Yung negative kasi, negative 236, negative 475 lang. So, doon ako sa mas malaking P. Pag closely equal sila. Okay, so 237, copy mo yun. Okay, negative 495, copy mo to. Negative 29. Okay. So, dito tayo. Third load case. Maximum M3 naman to. Okay. So, ascending, negative 353. Descending, positive 354. So, almost similar sila, no? So, ano yung kukunin natin? Kunin natin class yung mas malaking P sa dalawa. Okay. So, dito na lang, no? 513 siya. Okay. So, negative 353. Positive 63. Then, negative 513. Okay. So, yun yung second load case natin. Okay. So, ganun. And then, close natin to. Okay? Press escape, Control G, C3 naman tayo. C3 at 3F to 4F. Then, 10 frames selected. Control T. Okay? Case type should be combination. And then P, sort ascending. So, negative 824. Okay? Ano yung kasama niyang M2? Negative 97. Negative 31. Okay? Then, M2 naman, sort ascending. Sort descending. So, mas malaki tong positive, no? 238 compared sa 236. And when you check the PU, mas malaki rin yung P niya dito, 801. So, ito na lang, positive 238. Okay? So, positive 238, pipiliin ko. Yung moment, again, regardless of sign. Then, kasama niya yung P, 801. Then, negative 30. Okay? So, third, no? Maximum, MUX naman to. Ito naman yung maximum. So, yung M3, sort ascending mo. Negative 157 at yung kasama niya 799. Sort descending, positive 157. Almost similar sila, no? Pag ganun na almost similar, what you should do is, kasi technically pwede mong kunin parehas pag almost similar sila. No? Kunin mo na lang yung mas malaking P. No? Doon mas magbibigay ng mas malaking DCR yun. So, ano yung mas malaking P? Sa positive, negative 796. Sa negative, 799. So, ito na lang sa negative. So, negative 157. Okay? And then 48. Then P, negative 799.
Okay? So yan. Si ano na to? 3F to 4F. Okay? Sige, isa pa, no? Para masundan ninyo. Second floor to third floor naman. Gawin din natin, no? So, ito na yung pattern natin. Okay? So, sundan na, gawin natin dito. Yan natin border lang. Okay? So, close mo na tong table. Press escape para wala ma-select. Control G ka. So, C1 ka, pero 2F to 3F na. Okay? 2F to 3F. Select for frames. Control T. Click mo yung okay kasi yung huli mong sinelect dyan, yan na yun. Okay? Case type, combination. P is ascending. Laging ascending yung P, no? Wala kang pakialam dito sa positive sa sort descending. Sort ascending lagi. Largest negative sa P. Negative 804. Maximum compression yan. Then M2, negative 44. Then 109 to. Okay? Si next, second load case, ima-maximize ko yung M2. So, descending, 259, negative 598. Okay, pareha silang 259, no? So, mas malaki to yung pinong negative 259 kasi negative 700 eh. Kasi sa positive, positive 259, 598 lang. So, piliin mo po ito, no? 259 na negative. Then, ang pinon, negative 736. Okay, then negative 50. Okay, then M3, ascending, 217. Okay, so parehas ulit, no? So, check mo yung P. Sa positive 217, negative 712. Okay? So, negative 217, negative 640. So, mas malaki itong ano, positive kasi negative 712. So, copy. Okay? 63. Then, negative 712. Okay? So, yun. Next, C2. So, ulitin mo lang ulit. Close. No? Press escape. Control G. Then, sana tayo? C2. 2F to 3F. Select. 14 frames selected. Then, Control T. Click OK. Then, combination. Right-click mo lang to, no? Yung case type. Tapos, sort ascending for P. Negative 1, 2, 3. Then, ano yung kasama niyang M2? Copy mo na yun. No? Hindi mo na isosort yun. Okay, so yun. Ma-altab lang ako. Then, C2, maximum MUI. So, MUI is M2. So, sort ascending mo. Negative 315. Sort descending, positive 316. No? So, almost similar sila. Get the largest P. So, yung 315 tsaka descending 316. Okay? Kahit 2 difference lang, no? 2 kilonewton meter. So, kunin mo na lang to kasi ang laki ng P niya, negative 963. Okay? So, control C. Then, negative 963. Okay? And then, negative 44 to. Okay? Then, third load case, maximum MUX. So, dito. Positive 336. Negative 336. Okay? So, almost similar then. Check P. No? Sa negative na M3, negative 1,117 eh sa positive 1,118. So medyo similar lang din, no? Hindi na yung nagmo-matter. Again, kahit ano po pwede mong piliin na. Okay, dun sa dalawa kapag nag-similar sila. So siguro ito na lang yung mas malaking moment, no? Negative 336. Okay, and then M2 is negative 4.5. Okay, and then negative 117 to. Okay? Or pwede rin yung positive, no? Again, it's okay, no? Basta makuha mo yung maximum na closest, no? And then, teka, double check nga natin yung C1, no? Parang hindi ako confident dito sa naselect kanina. Magda-double check lang ako. So, Control G. C1, 3F to 4F. Control T. Okay. Combo. Okay. Double check ko lang. Sort ascending. Negative 373. So, tama. Okay. 64, 145. Tapos, itong MUY, sort ascending, negative 200. Sort descending, 190. Okay?
So, tama, negative 200 yung pinili natin. Okay, tapos dito, 253. Ito yung equal, no? So, dapat mas malaking 326. Okay, tama naman. 253 and 326. So, okay na. Okay, so ganun po, no? Do the rest, no? I'll do the rest na lang din off screen para save tayo, makapag-save tayo ng time. Okay, so I have completed lahat ng extraction ng forces natin. No? So tinapos ko na hanggang foundation to second floor. One thing that you'll notice, no, yung PU palaki ng palaki, no, as you go through top to bottom and then C1 to C1 papuntang C3. Kasi yung C1 edges maliit yung tributary area. No? C1 is corner, yun yung smallest tributary area, and C2 is nasa edge, and C3 yung largest tributary area nasa center. And then doon sa bottom, no, sa bottom story, ang laki ng force mo, no? Bakit? Kasi binubuhat niya yung nasa taas, 'di ba? Logical naman na mas malaki yung force sa bottommost column compared doon sa nasa itaas. Okay? And then some load case dito, nag-zero yung moment, no? That's okay, no? Ibig sabihin pure axial yung nag-govern, no? Yung application ng force is purely axial. Okay, so okay lang din yun. So anong gagawin natin dyan? No? We will be using a software, again, no? Called SP column to determine yung sizes natin and number of bars. So sa design ng columns class, no? Dahil i-design natin siya as a square, no? Square natin siya i-design. So ibig sabihin, yung number of bars natin should be equal along the horizontal and along the vertical. So ang minimum natin, of course, is 4. No? Hindi tayo pwede mag less than 4 na bar. Yung susunod sa 4 class, dapat 3 by 3 na. 3 sa horizontal, 3 rin sa vertical. Okay? And ito ay 8 pieces. Diba? So ito 4. So anong susunod dyan? No? 4 by 4 na yung arrangement. So apat na dito. Then apat din dito. Okay? So pag binilang mo yan, 12 yan. Susunod naman dito, ano? 5 by 5, di ba? Then pag binilang mo rin, okay, tama ba na 16 yan? So nakikita nyo yung pattern, no? Nag-i-increase lang siya by multiples of 4. No? So ito, tawag dito as 2 by 2 na arrangement, 3 by 3 na arrangement to, 4 by 4 na arrangement, and 5 by 5 na arrangement. As much as possible, symmetrical sana yung arrangement natin, no? Kasi unang-una, kapag unsymmetrical, no, medyo nakakalito yon i-implement sa site, no? Alamin pa alin yung side na ganito or yung side na ganito. Compared sa symmetrical, no, ease of construction kasi yung factor dito. Okay? So, di-design natin siya square. Of course, pwede kayo mag-design as a rectangle kung preferred ninyo, pero di-design ko muna siya square. So, open natin yung SP column. No? So, sa mga sa installer file na binigay ko, kasama to doon, no? Pwede nyo i-install to or pwede yung mas bagong version nito. Meron ding mas bagong version yung SP column kasi ito sa akin medyo luma na. No? Pero nevertheless, it still works para naman. So, ito yung interface niya. No? So, pretty straightforward lang naman yung SP column. So, first is save mo muna yung file. Of course, save mo siya sa location na gusto mo. Pero pwede kasi mag-run ng hindi sinisave. So, hindi ko na muna isa-save. Inputs na kagad ako. Okay? And then, general information. Okay? Um, Next is sa inyo, no, kailangan yung i-save to kasi unang-una, hihingin ko yung file and yung exported results nito. So, save nyo. Maganda i-save nyo siya by column. For example, C1 at GF, no, and so on. And then, design code natin should be ACI 318-14. No? Dito po nakabase yung NSCP 2015. Units is metric. Investigation tayo. No? So, umpisa tayo muna maglalagay ng bar. No? Yung inassume natin. So, pwede naman yun. Pag investigation, another term yan sa analysis. When you say analysis, ikaw nag input ng bar. When you say design naman, yung isang option dito, si software yung magbibigay ng number of bars. Okay, wala kang i-input na number of bars, kundi magiging output siya. Baliktad sila dito. No? So sa simula, investigation muna tayo. Mag-assume muna ako number of size. Run axis is biaxial. Take note sa isang load case, di ba may MUX, MUY tayo. So biaxial. And then, wag muna natin consider slenderness. So no, kasi short columns lang naman yung mga columns natin. Click OK. Then input, material properties, kung ano yung FC prime FY mo. So 28 ang FC prime ko. 420 ang FY ko for longitudinal bars, no? And then, double check mo lang to kasi yung beta 1 dito, I don't know bakit siya nag-8469. It should be 0.85, di ba? Beta 1. Okay?
So the rest, standard naman na. No? So click OK ka na dyan. Input, next is sections, no? Rectangular. So ilagay natin yung inassume nating section from ETABS and that is 500 by 500, no? So close natin to. Take note dito sa define section, frame sections. Oops, sorry na ano ko. Nalabas ko. Dito sa define section, frame sections, yung column natin ito lang, oh, C500 by 500. Okay, sorry. Mali na click. Ito, C500 by 500 lang. So, yan yung lalagay kong section. Okay? So, lagay natin yan dito. 500 by 500. Okay? Ayun. Magre-reflect dapat siya dyan. And then next is input. Ayusin muna natin yung reinforcement natin. So, options, reinforcement. Okay? So, ito class yung mga standard reinforcements natin. No? So, you can choose ASTM A615M. Ito yung mga diameter ng bar na ginagamit natin. No? So, mapapansin mo, naka-base yan doon sa mga standard or commercial sizes natin. So, ang gamitin natin na diameter, ganito na lang, mag-set tayo. No? So, usually, 16 mm na yung minimum diameter ng bar na ginagamit sa column. Next sa 16 kasi wala tayong 18, no? Gaya nung pinakita kanina. So, 20 na yung susunod. Next sa 20 is 25. 28 yung susunod. No? So sa beam, ito yung mga ginamit natin, 25 and 28. Okay, kaya sa column, as much as possible, equal to or greater than no, yung bakal mo sa column compared sa beam. No, pwede naman ding mag 20 or 16, kaso very unusual yun. Then 32 mm, 36 mm. So dito na lang maglalaro yung mga diameter ng column natin, no? I mean diameter ng longitudinal bar sa column natin. Okay? So dito sa SP column, ayan, no, ito yun 16, 20, ito yung 19, no? 25, 28, 32, and 36. Okay? So, ayun, no? And then, pwede rin gamitin tong pren, no? Ito yung mas accurate na compared dun sa exact diameter. So, meron din tong 16, 20, 25, 28, 32, kaso walang 36. Okay? So, either pren or ASTM A615 yung gamitin niyo. Okay? So, siguro ito na lang, ASTM A615M, na click OK. Then input, reinforcements tayo. Mag-assume tayo, no? Number of bars. So, pili ka lang kung 4, 8, 12, 16. No? Machi-check naman niya. So, siguro 12, no? 3 by 3 yung arrangement, no? Hindi, 4 by 4 pala yung 12, sorry. Then, assume natin na 25, no? Clear cover to longitudinal bars dapat to. Since hindi ka makapag-input dito ng ties, no? Ang clear cover mo, papuntang longitudinal bar, edi yun yung concrete cover plus diameter ng ties. So, 40, assuming yung ties natin 12, 52. Tama? 52. Click OK. So yun, no? Lalabas yung column ano mo dito, section mo. One thing to note dito class, no, tignan mo yung percentage or yung row. Sa column design, no, ang minimum according to code 1%. Ang maximum for SMRF, no, is 6%. Okay, kaso yung 6% masyado na yung congested. Kaya usually sa industry, no, or at least ako, no, sineset kong maximum na raw or reinforcement ratio for columns 4% na. So ganun na lang din yung sundin natin, no? So ibig sabihin, yung raw mean natin, consider natin na 1%. And then yung raw max, no? Sa ano kasi, sa general, 8% yan. General to. Okay? And then sa SMRF regions, no? Ibig sabihin yung regions with high seismic activity, according to code, 6% to. SMRF. Okay? Kaso meron pa kasing splicing na ginagawa, no? Kaya binababayan sa less than 6%. What do you mean by splice, no? Yung reinforcement natin, for example, ito yung column. No? Ito yung bakal mo. Then, at some point, no, mapuputol tong bakal na to. Di ba? Kasi, pag mahaba yung column, no, yung bakal mo dito, hindi naman yan continuous hanggang top, no, hanggang foundation. Di ba? Imagine kung high-rise, tuloy-tuloy ba yung bakal mo doon mula foundation papunta sa taas. So at some point mapuputol yun, depende sa commercial length. So pag nag-terminate yan, sabihin natin dito, kailangan nilang i-lap splice, no, or i-lap yan. So magko-connect sila pa ng isang bakal, no, para ma-continue to dito. Okay? Pag ganyan. So ito yung tinatawag na lap length, no, lap. So dito, no, sa region na to, napansin nyo na doble yung bars. Okay? So kung yung column mo pala, no, ganito siya, apat. Oh, yan. Apat yung bars mo. Diba? Pero doon sa region kung saan nagkaroon ng lapping, no? Dito paikot yan eh. So possible na mangyari, madoble yon. Diba? Kung 100% splice yung ginawa.
So, ganito yung makikita mo pa nag-cut ka. Na doble siya. So, naging 8 siya. No? Naging 8, no? Ay, naging 8. Tama, naging 8, no? 4 times 2. Naging 8 pieces. 100% splicing yung tawag dyan. Pero I'm not sure ilan yung maximum. I think 50%, no? Hindi, according to code, hindi mo pwede lahat i-splice. So, kalahati lang yung maximum. So, kung apat yan, hanggang dalawa lang pwede mong i-splice. Ganyan. Okay? So, yung 4 pieces mo talaga, no? Ta-times mo yon ng 1.5. Okay? Magiging 6 pieces siya. Yan talaga yung number of bars mo kung i-consider mo yung lap. So, parang ganun, no? Yung 6%, okay? Para ma-consider yung lap, no? I-consider natin yung splicing na tinatawag. So, mangyari, yung 6% na to, i-divide ko pa yan ng 1.5. Okay? And yung Romax natin, approximately 4%. No? So, masyado nang congested yung more than 4%. So, saan yun makikita, sir? Ito, yung 2.45% dito. Formula ng Rho, maalala nyo, AST over AG. Di-divide nyo lang yung area ng bakal sa area ng concrete. So, ito, 2.45%, less than 4%, so okay to. Okay? So, yan. Then, input. Okay na tayo sa reinforcement. Okay, all sides equal tayo. Then, slenderness is hindi kinonsider. Loads, and then factored tayo. Ilalagay ko dito class yung in-extract ko sa ETABS. So, ito. Yan, no? Yung tatlong load case na yan. So, take note lang sa SP column, no? Baliktad sila ni ETABS. Sa SP column, positive compression. Okay? So, lahat po nung nasa column na to, i-input mo as positive. Again, sa SP column, positive compression. So, lahat ng value dito, ilalagay mo as positive. Kasi baliktad sila eh. Sa ETABS, okay? ETABS, negative compression. Okay? Pero kay SP column, positive compression. So, instead na negative 373, positive 373. Okay? Laging ganun. 0.75. Pero yung moment, wala kang pakialam sa sign. No? Either positive or negative yan. 145.33. Yan yung unang load case, no? Yung maximum peak. Click insert. Okay? And then second load case is this one. Positive 334.28. Tab. Negative 200. So, lagay mo negative. Negative 126.55. Click insert. No? Then third load case. Negative 326.02. Alt tab. Negative 84.45. Tab. 253.32. Okay, click insert. So, ito na yung tatlong load case natin, no? Yung maximum P, maximum MX, at maximum MY. Click OK. Then, pag okay na, solve and then execute mo. Okay? Yan. Then, tignan mo yung DCR. Makikita mo yung DCR dito sa view results. Okay? Lalabas tong table na to. Then, the DCR class, no? Syempre, yung largest, 0.8. Okay? Safe yung design. No? Kaso class, no, as much as possible, you want to maximize yung capacity mo eh. As much as possible, close to 1 yung DCR mo. Ayaw mo nung sobrang layo sa 1, no? Baka yung DCR mo dyan, 0.00 ganyan, di ba? Pwede madali kasing ma-achieve yun eh. Tadtarin mo lang ng bakal yung column mo. Lakihan mo lang ng sobra yung column mo. Okay? So, etong 0.8 na to, baka pwede pa nating babaan, no? Ay, babaan, lakihan, no? Gawin nating siguro mga 0.95 na yung maximum, no? O 0.96. Basta less than 1, no? Tapos siguro, 0.9 above yung target natin. Okay? So, pwede ka mag-trial and error, no? Dahil madali lang naman yun. Lalaruin mo lang siya dito sa input, no? Try natin nga na section 450. 450 by 450. Click OK mo. Okay? And then, bawasan natin yung bakal, no? 3% na siya, oh, malapit na yan. So, input reinforcement, gawin natin 8 pieces lang, na 25. Ayan, no? Safe kaya yung ganyan. Yung loads, nandito pa rin yan, no? Hindi mo iibahin yan. Okay? Hindi mo nakokontrol ang loads, ha? So, solve, execute, no? Section capacity exceeded, revise design. Click OK. So, ibig sabihin nun, nag-fail siya. Pero tignan natin yung DCR dito sa view and results. Okay? Yung third load combination nag-result ng 1.14 na DCR. So, failed siya. Lagpas 1. Ibig sabihin, failed yung gantong design. Okay? So, adjust natin, no? Adjust natin. So, input, reinforcement. Okay? Try natin damihan, no? Gawin nating 12 pieces. Okay? Pero 450 by 450 pa rin.
Okay, then solve, execute. Ayun, no? Wala nang warning. So, tignan nga natin, view results. Okay, so 0.87, no? Ang DCR. 0.52 yung first point, second point, and third point, no? So, lagay natin yan dito, no? Sa master file natin. Ang size natin, 450. Yun na kukunin ko, 450 by 450. Ang number of bars ko, ilan nga yun? Ito, no? Makikita nyo siya dito, 12 na 25. Okay? So, 12 pieces of 25. 12-25. Okay? Uy, ba't naging December 25 to? Excel talaga, no? Ginagawang date lahat. Eh. Right-click nyo lang, tapos gawin nyo ang number general. Okay. Uy, wait Yusin natin ta. Format. Number. Decimal. Wait. Ayan, no? Lagyan nyo lang ng apostrophe para hindi niya ma-recognize na date. Okay, so 12-25. Then DCR, lagay po natin 0.52, 75, and 87. Okay, 0.52, 85, and 87. So, yung pinakamalaki yung critical, syempre. Okay? Ito yung DCR nung column na to. Ito hindi to DCR. Marami kang DCR kasi marami kang load. Di ba? Nag-ascending, descending ka. Pwede mo makuha lahat ng DCR nun. Ang hindi mo alam, class, sino doon yung magbibigay ng pinakamalaking DCR. Okay? Kaya kinuha ko yung largest muna. Okay? Per load case kasi tayo kay column. Unlike kay beam na envelope yung design. Okay? Malay nyo, may mas malaki pa dito na DCR. Okay? Pero sa ETABS natin yun mako-confirm later on. So ito parang initial design pa lang ito. Okay? So 0.87. Then makikita nyo rin yung column interaction diagram. No? I need the column interaction diagram to determine gaano siya kalayo from failure. So view to the 3D viewer. Okay? And then since biaxial, dalawang axis, dalawang tawag nito, three-dimensional yung column interaction diagram mo. So pwede mo rin naman tignan sa 2D. Ito. No? So ito yung 0.3. No? So yan yung distance niya sa red line. Okay? And then sa 3D naman, pwede mo rin makita na ganito. Ayun, yung mga points mo. No? Nasa loob na lahat. So safe. Okay? Pag nasa labas yan, di ba, dun mako-consider na fail. So ayun. No? And pwede mo rin makita dito yung report, no? View reporter, para ma-download mo siya as PDF or Microsoft Word, no, format. Para yan yung attach nyo sa sa submission. Kasi dito nyo makikita yung DCR. Ayun, no, 0.87. Then, ganun na rin yung CID. No, makikita nyo dito. Okay? So, yun yung 0.3. Okay? So, ganun po. No? Teka, bakit nga ba? Ba't negative P yung in-input natin? May negative P ba tayo? Kaya pala, no? Plus, sorry, mali ako. No? Positive 326 pala to, no? Nakaligtaan ko. Okay? Kaya pala nasa baba yung point. Nagtataka ako. Ito, di ba? As I've said, no, lahat po ng PU natin positive sa SP column. So, positive 326.0 to. Sorry. So, yun. Buti na nakita ko. Okay? Then, modify nyo lang. Click nyo modify. Okay? Then, run ulit natin. Okay? So, yun. Nag-save siya. View results, 0.78. Bumaba na yung DCR. Pero try natin liitan, no? Kasi mali pala yung kanina eh. Try nga natin gawing 8 pieces lang yung reinforcement. Okay, 8 pieces na 25. Click OK. Yan. Solve, execute. Okay, hindi siya nag-fail, no? View results tayo. 0.93, yun. Maganda yung DCR niya, plus, no? Above 0.9. So, yan yung kukunin ko, no? Okay, sorry, mali pala yung kanina, no? So, it should be 8 pieces ng 25 na lang, no? Change natin pa to 8. Okay, and then 450 by 450 pa rin. Okay, then the DCR, no? Saan yung table na yan? View results, 62, 89, 93. Okay, 93. So, ayun, no? So, safe siya. Okay? So, then, pag tinignan mo ulit yung, uh, reporter, no? Ito.
Dapat nasa taas na yung point niya, no? Nasa negative side kasi kanina eh. Parang may mali doon. Okay, yun. Tama na, no? Nasa taas na siya ng x-axis yung point 3. Positive compression kasi. Okay? So, ayun po, no? Close natin, no? So, ganun tayo mag-design, no? Careful lang, no? Baka ma-repeat mo yung mistake ko. Dapat positive po tayo sa P. Okay? So, that's the design ng first column. 450 by 450, 8 pieces of 25. I-adjust mo yan dito sa e-tabs, no? Pag na-design mo na siya lahat. So, sige, mag-design pa tayo ng couple more columns. Second column tayo. So, SP column, no? And then, retain mo muna tong size, no? As much as possible, pare-parehas yung ano yung size mo, no? Kasi mahirap sa construction yung ang daming sizes, ang daming variation. Okay, so input loads, loads lang muna palitan natin, no? Delete mo na tong tatlong to. Okay, yung una, 574.87. Again, positive. 39.09. Okay, click insert. Okay, then 495.31. 237.32. 29, negative 292.68. Click insert. Third, 513.90. 63.69. 350, negative 353.88. Okay, click insert. Sa moment, again, okay lang magka-negative. So, kopyahin mo na lang kung negative talaga siya. Click OK, then solve, execute. Okay, so, hindi mo pwedeng kopyahin yung design na to dahil nag-fail siya. Okay, so, ano bang DCR? Uy, dalawa yung fail, no? Parehas. No? 1.43 tsaka 1.14. Medyo malayo hahabulin mo doon, no? 1.43. No, hindi naman malayo. No? Minsan kasi may nakakita na ako ng, pag nagde-design ako ng may mga DCR na 4, na 3, yun yung mahirap habulin class, no? Pag ganun, kailangan kong mag-ayos ng framing. Ibig sabihin, or baka kulang ako sa column, dadagdag akong poste. No? So, dagdagan muna natin yung bakal, no? 1.43 lang. So, input reinforcement, gawin kong 12 muna ta. Okay, so yun. Solve, execute. Uy, failed pa rin. No? Tignan natin. View results. Okay, 1.21. Konti na lang. Kanina, 1.4 yan. Pababain natin. No? So, try natin class increase yung diameter. No? From 25 to 28. 28, ito yung 29. Click OK natin. No? 3.82% na siya. Babaan natin yung number. Okay? Baka pwedeng 8 pieces lang. Okay? Solve, execute. Ay, hindi pa rin pala. View results. No? Talong nag-fail. No? So, ang gawin natin, input reinforcement. Okay. Balik natin sa 12 to. Plus 28. No? 28 yung number 29 na yan. Solve, execute. Okay, kaso failed pa rin talaga. No? View results natin. 1.09. Malapit na. No? Hindi na ako magdadagdag ng reinforcement class. Bakit? 3.82% na eh. Malapit na mag 4%. Mag-increase na ako ng size. Okay? So, gagawin ko na itong 475. Okay? Click OK. Solve natin, then execute. Yun. Safe na. 0.96. Okay? 12 pieces na 28 ito. Okay? Try natin, ibaba kung mag-fail na ba doon. So, gawin ko, 20, instead ng 25, 29, 25 naman. Click OK. Solve, execute. Failed ba? Okay, failed nga. No? So, failed siya sa 25. 28 talaga ang ating diameter. Okay, so let's make that 28. Okay, okay. Solve, execute. Ayun, no? So, ito na yung final design natin. 475 by 475. Okay. Bakal is 12-28. Oo naman siya. 12-28. Okay. Merge. Ayun. Okay. DCR. What's the DCR? View results. 25. Ganyan. 25.96.79. Okay, so nag-govern yung case 2, no? 6.79. So, ang i-read natin, no? Wag to, kasi hindi yan yung governing load combo eh. Kundi ito. Okay, mas malaki yung binigay niyang DCR dyan.
Okay, so yun, no? Ganun na mag-design class, no? Design natin tong pangatlong column, no? So, close mo yan, no? Then, i-same section mo muna. Loads lang muna palitan. Input loads, no? Factor. Delete, delete, delete. And then, delete tayo. Positive 824.33. 97, negative 97.48. Negative 31.95. X load case, positive 801.15. 238.44. Negative 30.97. Third load case, positive 799.98. 48.16. Negative 157.59. Okay, so click insert. No? Click OK. Then solve, execute. Ano nangyari? Okay, so hindi siya nag-prompt. Tignan natin yung results. Okay, so 0.61. No? Ang layo. No? Ang layo class masyado yung 0.61. Bakit naging 0.61? Tama, no? 475. Ay, anong size na ba tayo? 475. So, pwede pa nating bawasan class, no? Kasi ang layo nung nung ating DCR, no? Gusto natin 0.9 eh. Ayoko nung ganyan na layo. Ibig sabihin hindi mo nagamit na utilize yung section mo, no? 0.61. Pwede mo pang liitan. Okay? So try natin magliit, no? Instead na 475, gagawin ko na lang na 450. Okay? Click okay. Then yung bakal, bawasan ko rin, no? Tapos instead na 28, 25 lang. Try nga natin 8 lang. Okay yan. Solve natin. Okay? Hindi nag-fail, no? View results tayo. Yun, 0.8. 0.8 pa nga class eh. Gusto natin point eh. Tama ba yung niload natin? Baka naman mali, no? Double check nyo nga. 824, 821, 799. Okay? 824, 821, 799. Positive naman lahat, no? Then, MUX 238, 157. Okay? So, tama naman, no? So, ibig sabihin, pwede ko pang liitan to. Hindi maganda, no? Pwede pa tayo magbawas. So, try nga natin 400. Input section. 400 by 400. Click okay. Okay, solve, execute. Ay, nag-fail na sa 400. 1.07. Okay, masyado nang maliit. O di 425, input, reinforcement. Okay, mali. Input, reinforcement. Input section pala. 425. Okay, then solve, execute. Okay, view, results. Okay, 0.92. Mukhang ito na. No? Ito na yun. 0.92 talaga. So, 425 yung size. By 425. And then, yung number of bars ko, to 8 pieces of 25. 8-25. Okay? Then DCR, view results. 49, 92, 72. 92, 72. Okay, so ito yung red natin dahil siya yung governing. Okay, so ganun lang, no? You do that for all your columns. Then, gamitin natin class, no? Merong function si SP column na siya na yung mag-iisip nung section and nung reinforcement. No? Kasi yung pinindot ko kanina, investigation, gamitin natin yung kanyang design function. So, hindi na ako maglalagay ng mga bakal at size. Siya na yung magbibigay sa akin. So, try natin yan. Okay, paano yun, sir? Pwede pala yun eh. Ba't di na lang yun yung ginawa natin? No? Para lang mas ma-feel ninyo yung pagde-design. No? So, input, general information. Instead na investigation yung run option, design. Okay, click OK. Input. Okay, material properties is okay na yan, FC prime FY. Dito ka sa section. Okay, tatanungin ka niya nung start and nung end. Ibig sabihin, dyan siya maglalaro ng mga values. Yung minimum size at maximum size mo. Siguro, maximum size na natin, no? Sabihin natin 650. That's yung minimum, sabihin na natin 400. Okay, so start and end is 400 and 650. Same with y dahil square tayo.
increment natin by 25 mm. Okay, so ibig sabihin, 425, 450, 475, 500 hanggang 650. Okay, click OK. Input, reinforcement, all sides equal tayo. Bar size natin is mag-i-start nung 16 hanggang siguro iset muna natin na 20. Wala kasi, hindi kasi tayo pwede magtanggal, no? Pero wag sana tayo mag-22, no? 20, 32, 36, no? Yan yung maximum. Okay, number of bars, minimum is 4, then maximum, sabihin na natin 20, no? 5 by 5. 5 by 5 by 20. Ba? O basta yung 20, no? May 20 yan. Ay, nandito yan, na. Okay, yun. 5 by 5 is 16 pala. So, 6 by 6 yung 20. So, okay na yan. Hindi naman yan mangyari. Then, 52 to. Okay? Paano nakukuha yung 52? Diameter ng ties, 12. Concrete cover, 40. Okay, add mo yan. Okay, cover to longitudinal. Yun yung susukatin natin. Click OK. Then, input, reinforcement ulit. Dito ka naman sa design criteria. Okay? Design criteria. So, hindi yan. No? Huwag tayo muna dito. Okay, iba yung confinement na yan. Saka natin di-discuss yan. Input, reinforcement, and then design criteria. Okay? Ang gagawin natin, no, yung minimum area of, minimum number of bars yung pipiliin natin dito. Tapos, pwede nating user-defined tong column type, no? Reinforcement ratio, ito yung raw. Minimum is 1. Maximum, gawin nating 4%. Okay? Minimum clear spacing between bars. Dito, mako-consider mo rin yung clear spacing. Okay? And ang clear spacing natin for bars class is, for columns, I mean, is 40 mm or 1.5 dB, whichever is greater. Sa beams, 25 mm or dB. Sa columns, 40 mm or 1.5 dB. Okay? So, siguro, iset na natin to na 40. No? Kaso pag ano ka, 1.5 times 25, 1.5 times 28, ilan yun? Kung 28 man yung lumabas. Hmm? 40 something yun, no? 42, no? So, mas malaki yun sa ano, sa 40. So, 42 yung mag-govern. So, siguro, 50 nga natin to. Okay? Gawin lang natin 50 para maluwag. Okay, then, ayan, click OK. Then, input, loads. Okay, factored. Lagay mo na yung loads mo, delete mo to. So, ano na ba yung dinedesign natin? Dito na tayo sa second floor to third floor. Dito na, no? C1. So, lagay natin to. 804.44. Negative 44.09. 109.22. Click insert. Okay, so yan yung tatlong loads, no? Click OK. Then, solve, execute. Okay, so siya na yung gagawa ng diagram para sa'yo. And siya na rin yung magbibigay ng section para sa'yo. Then yung binigay niya sa akin class, no? 400 by 450. Bakit nag-rectangle? No, ayaw natin ng rectangle. Square to. Okay. Mali pala yung nalagay ko, no? Sorry. 450 na type ko. So, 400 pala to. So, then 650. Okay? Then, solve, execute ka ulit. So, yan. Square na. 400 by 400. Tapos, daming bakal 12 pieces of 25. Okay? So, yun, no? Spacing, makikita mo na rin yung spacing dito. Ito, minimum clear spacing, 64.8. So, mas malaki yan sa 40 mm. So, safe tayo. No? 40 or 1.5 ng 25. 1.5 ng 25, 37.5 yata yan. So, 40 mag-govern. Okay, so, ito na po yung size ko. 400 by 400. No? And then, ang reinforcement mo, 12 pieces of 25. Kaso may mapapansin ka. No? Anong mapapansin mo? Yung column 1 class, ng second floor to third floor, mas maliit sa column 1 ng third floor to fourth floor. Tama? Kita niyo yun.
So, hindi pwedeng mangyari yung ganun, no? Na-imagine nyo ba yun? Mataba yung column sa taas, tapos sa baba, maniit, no? Walang sasalo ng bakal na to kasi continuous yung bakal mo dapat eh. Okay? So, you either adjust yung una mong design dito or adjust mo to. No? So, syempre, mas maganda, baka kayanin to ng 400 by 400. Itong C1 natin. Kaya babalikan ko yan. No? So, baguhin natin yung loads. Ilagay ko naman yung loads ng C1 sa third floor to fourth floor. Okay? So, 373.75. Delete muna pala natin tong tatlo. 373.75, 54.12. Okay? And then 145.33. Insert 334.28. Negative 200. Negative 126.55. Okay? Ito na ako. 326. Oops, sorry. 326.45. Negative 84.45. 253.32. Then modify ko lang. Ayan. So, ito yung tatlo. Okay, then solve, execute natin. Magde-design siya. Okay? Bakit naging rectangle? Input section. Okay? Mali yung increment dito. 25 pala dapat to. Okay? Bakit ganon? 425 by 425. Okay? So, hindi pa rin pwede class, no? 400 by 400 to eh. Okay? So baka pwedeng ganito na lang yung gawin natin, no? Iparehas natin yung size na to, mag-set ka na lang, no? Kung 425 ito, no? Tapos ito 400. So mag-meet na lang sila halfway, 'di ba? So pwedeng i-425 by 425 natin to. Then adjust natin tong reinforcement. I-425 ko rin tong C1. Kasi hindi ka nga pwedeng mag-design ng magkaiba yung or I mean, hindi pwedeng malaki sa taas tapos paliit sa baba. Pwedeng baliktad, no? Malaki sa baba, then paliit ng paliit, no? Yun yung pwede. Or the same size sila. So itong C1, no, iset na lang natin, no? Input section tayo. No, gawin mo na lang tong 425, no? Hindi na to magbabago. Ayan. Try nga natin. So execute. Okay, so binibigay niya 36, no? Medyo critical din kasi tayo sa 36 eh. Actually, yung ibang contractor ayaw ng 36 kasi masyadong mataba. Mahirap i-bend. Okay, so siguro babaan natin. No? Try natin kung pwede 32. Hanggang 32 lang tayo. So yan, no? Yun yung mga parameters na kina-consider. Okay, so ito, no? 8 pieces na 28. Okay, 8 pieces na 28 na 425. So ito na lang, no? Maganda. Okay na to. 8 pieces na 28. Okay? Yan po yung ating final na size sa C1. Tapos, update the DCR. No? 62, 93, 96. No? 93 to. Then 96. Okay? So, mas maganda pa yung DCR niya. Mas mataas. Then, balik ka dito kay second floor to third floor. No? So, using the same section, babaguhin mo lang yung loads. No? So, delete mo to tatlo. Then, 804.44. 217.53. Okay? So ito yung para sa C1 dito sa second floor to third floor. Click OK. And then yung again yung section dito, ikikip ko na lang na 425 parehas. Okay, para hindi niya na i-iterate. Then run natin, no? Ang lumabas, no? So ayun, 4 pieces na 32 naman dito. Okay, then anong results natin? Okay, 53, 92, 92. Okay, so let's skip that design. No? So 45, then ilan to? 4 pieces na 32. So yun, no?
Then, marami pang parameters na kino-consider, no, sa pagde-design, no? Especially dun sa pag-select ng diameter. Baka kasi tanong, sir, ano ba magandang diameter? No, actually, sa actual, no, may, sa mga projects ko, pag kausap ko yung contractor, sila nagsasabi na ano, hanggang 28 lang kami. No, hanggang 25 lang kami na diameter kasi mahal daw yung 32, mahirap i-bend, no? Kasi ang taba niyan more than 1 inch na yan. No, mahirap siyang i-bend kasi binibend po nila yung back. So it depends, no, sa mga ganong sides na construction. Coordination siya between the structural engineer and the construction site. Okay? So regardless, siguro i-32 ko na lang yung maximum ko dito. Wala lang, trip ko lang. Then 53, 92, 92. Okay? So ayun. And then do this for all your columns, no? Hindi ko na po ipapakita. Pwede nyo gamitin yung design function na lang ulit. Okay? And then just keep in mind na yung continuity ng column, no, kung 475 to, dapat 475 or greater tong C2 mo. So, kung maliit yung lumabas, baka pwede mo pang liitan to, no? Kasi hindi ako nag-design dito, 'di ba? Analysis yung ginawa ko. Naalala nyo, investigation. Nang hula lang ako niyan 475. Tapos ako lang naglagay ng 12. So, pwede nyo balikan to, no, kung sinusundan nyo man yung gawa ko. Then, click yung design option. No, dito lang yon sa file, input, general information. Design yung pindutin mo dito. Wag yung investigation kasi analysis yan. Okay? So, ayun. No? Then, that's the end, no, nung video na to. And then, after mo tong magawa, no, same nung gagawin natin, nung ginawa natin sa Beam, magkikreate ka ng section ng columns and then i-assign mo yon dito. Kasi naka 500 by 500 pa yan lahat. Okay? So, yeah. So, that's the end of this lecture.